Taong 1987, sa Sambales pa kami nakatiran. Maayos naman ang pamumuhay namin dahil sagana sa biyaya sa mga panahong iyon. Maayos din ang kita ni na Lolo Imbo at Lolang Marcel sa inilala kong kakaning ginipa. Hindi kalakihan ang bahay namin doon. Sakto lang para manahan ang 5 katao. Ako, si Lolo, si Lola, at ang 2 kong kapatid na kambal na lalaki. Ang bahay namin ay nakaharap sa napakalawak na taniman ng palay. Sa likod naman ay kakahuyan. Pagmamay-ari ng pamilya namin ang lupaing iyon, kaya wala kaming kapitbahay na malapit. Kaya sulong-sulo namin ang buong lawak. Wala naman kaming naging problema at maayos ang lahat. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang dumating ang isang nilalang na siyang nagbigay perwisyo sa buhay namin. Tinatawag ang nilalang na ito bilang Kumao. Isang dambuhalang nilalang na walang ibang ginawa kung hindi ang maghatid ng takot sa mga bata. Kilala ang nilalang na ito sa lugar namin. Paggala-gala ito sa gabi nang hindi napapansin at walang pinipili sa bibiktimahin. Basta't bata, hahamakin ito. Sakitin man o malusog. Karumal-dumal din ang pamamaraan ng pagpaslang niya sa kanyang mga biktima. Kinukuhanan nito ng kuko ang kanyang biktima at babalatan ng buhay ang kabuuan. Kaya palagi kaming pinaaalalahanan nila lolo't lola na huwag kaming lalabas kapag sasapit ng dilim nang maiwasan ang nakakatakot na nilalang. Lalo na't madalas kami lamang ang naiiwan sa bahay buhat sa lumuluwas ng karatig lungsod sina lolo't lola para ihatid sa pamilihan ang kanilang inalala ko. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng pinagkainan, nasa bakuran ang kambal kong kapatid at naglalaro. Hinayaan ko na lamang din dahil nakailang tawag na ako at hindi ako pinapansin. Pinatalas ko na lamang ang aking pandinig at sinigurong naririnig ang kanilang boses. Wala sina lolo't lola nun. Nasa kabilang lungsod pa at baka mamayang hating gabi o madaling araw pa ang balik. Nang matapos ang paghuhugas ng pinggan, dinala ko na sa labas ang balde ng pinaghugasang tubig para maitapon. Habang ibinubuhos ko ang maruming tubig sa damuhan, napapansin kong tila may taong nakakubli sa kakahuyan sa bandang unahan. Habang ibinubuhos ko ang maruming tubig sa damuhan, napapansin kong tila may taong nakakubli sa kakahuyan sa bandang unahan. Nang aninagan ko pa ito ng husto, kaagad-agad akong napatakbo at dali-daling kinaladkad papasok ng bahay ang 2 kong kapatid. Dali-dali ko ding tinarangkahan ang pinto at mga bintana at sabay patay ng ilaw. Maigi kong sinenyasan ang mga kapatid ko na huwag maglilika ng anumang ingay. Ilang sandali pa, bakas na bakas ang anino ng isang dambuhalang nilalang sa dingding ng bahay. Buhat sa gawa lamang ito sa sinangsang na kawayan na may kaunting espasyo sa pagitan. Sakto lamang ang espasyo para makasilip sa labas.
Litaw na litaw pa ang mapupulang mga mata ng dambuhala. At ang ingay na nililikha nito ay parang asong nauulol na para ring bakang bumabahing. Diniinan ko pa ang pagtakip ng mga palad sa bibig ng magkambal nang pabalik-balik ng daan sa harapan ng bahay ang dambuhalang halimaw. Base sa kilos nito, parang nagagalit ito. Ilang sandali pa, mas bumilis ang pagtibok ng aking puso nang padabog-dabog na humahakbang ang nilalang na sa tingin ko iyayanigin ang buong lupa anumang oras. Tumagal ang kilos niyang yun ng mahigit 2 minuto. At 2 minuto rin kaming papigil-pigil ng hininga at halos sumabog na ang dibdib ko sa todong kaba. Makalipas pa ang ilang sandali, nakahinga naman kami ng maluwag-luwag nang hindi na maramdaman ang presensya ng halimaw. Muli kong binuksan ang ilaw at dali-daling pinatuyo ang butil-butil na pawis sa aking noo at leg. Pati mga kapatid ko ay biglang nanahimik at bakas na bakas ang takot sa kanilang kilos at muka. Nakaupo lang din sila sa papag at iyakap-yakap ang kanilang unan. "Kuya, totoo ba talagang halimaw na yun?" Nangingilid ang mga luhang tanong ng isa kong kapatid na si Lucio. Bago ko sinagot ang kanyang tanong, lumapit muna ako sa bintana at bahagyang binuksan upang makasilip sa labas. Mula kaliwa hanggang kanan at sa abot ng aking tingin, pinagmasdan ko ang paligid para kung meron pang natitirang bakas ng halimaw, makakakilos kami kaagad. Nakailang beses ako sa paglibot ng paningin sa labas. Wala naman akong makitang kahit na ano, maliban sa natural na anyo ng kalikasan. Marahan kong ibinalik sa pagkakasara ang bintana at hinarap ng mga kapatid, subalit sa laking gulat ko, hindi ko naiwasang mapasigaw. Sa may bubungan, merong malaki kasing espasyo roon na pwedeng pagdaanan ng isang bata. Mula roon ay bungad na bungad ang nakangising mukha ng halimaw, nakasilip mula sa labas. Dahan-dahan kong inaabot ang 2 kong kapatid sa pamamagitan ng aking nanginginig na kamay na ngayon nanlalamig na rin sa takot. Napapalunok pa ako ng mapagbastan ng buo ang mukha ng halimaw. Purong pulang mga kalakihang mga mata nito. Malalaki ang mga butas ng ilong. Maiksi ang magulong buhok nito. Naglalakihan din ang mga ngipin at nagsisisikang wala sa hanay at bagyang matulis sa dulo. Tumutulo pa ang laway nito na sa sobrang lapot ay hindi maputol-putol. At ang balat nito ay napupuno ng mga butlig. Inilapit pa nito ang mukha sa espasyong namamagitan sa bubong at dingding. Sinusubukan niyang makapasok, pero dahil sa laki niya ay hindi niya magawang pumasok. Ngunit nagpupumilit pa rin ito. Napasandal na kami ng mga kapatid ko. Napasandal sa dingding dahil yumayanig na ang bahay sa tuwing ipipilit ng halimaw ang sarili niyang makapasok. Natatarantang mas isiniksik pa nga namin ang aming mga sarili sa ilalim ng mesang gawa sa kahoy sa kusina nang ipasok ng halimaw ang kanyang mga kamay at kinampay-kampay at sinubukang abutin kami. Ang haba ng kamay nito, naghahabaan din ang mga daliri at kokong may itim. Kagaya ng balat sa mukha niya, nababalot din ito ng mga butlig.
nang hindi mapagtagumpayan ng halimaw ang kanyang balak. Nagkusa na itong umatras at kahit papanin nakahinga kami ng maluwag. Pawisang nagsilabasan kami mula sa pagkakatago at dumiretso na sa kwarto ang dalawa kong kapatid. Minabuti ko namang lapitan ang bintana at sinilip kung nasa paligid pa ba ang halimaw. Makalipas ang ilang sandaling pagsilip sa labas, nagtungo na rin akong kwarto. Kahit payapa na ang kahanginan at wala ng bahid ng halimuyak ng halimaw, hindi pa rin maawat-awat ang kaba sa bawat isa sa amin. Kahit lumipas ng isang oras, nanlalamig pa rin ang mga kapatid ko at maging ako. Ilang sandali pa'y hindi ko na namalayang nakatulog na pala kami. Mula sa paghigang nakabaluktot, napatuwid na lamang sa pagkakaupo nang manggambala ang napakalakas na kulog na sinundan ng paggidlat. Dali-dali ko namang hinawi ang kortina at binuksan ang bintana. Maulap ang kalangitan at itinatago na ng mga nagkukumpulang ulap ang mabilog na buwan. Lumabas na rin ako ng kwarto at tumungo ng kusina. Kinuha ang timba at balde at ipinuwesto ang mga ito sa tapat ng bahagi ng bubong na may mga butas. Ilang sandali pa, hindi na napigilan ng langit ang kanyang mga luha. Nawala na rin ang antong ko, kaya nanatili akong nakaupo sa sala. Pinagmamasdan ang pagpatak ng tubig ulan sa timba. Nasa ganoong posisyon ako nang marinig ang pagtawag ng aking kapatid. "Kuya Doro!" Kung kaya't napalingon na lamang ako habang nakatikom ang bibig. Tumawag pa siya ng tumawag. Subalit wala akong ganang tumayo o sumagot man lang. Sinulyapan ko lamang ang pinto ng silid na kanilang pinalalagyan at patuloy na pinakinggan ang kanilang pagtawag hanggang sa napansin kong parang may iba pang tao sa silid maliban sa dalawa kong kapatid. Subalit dahil wala pang ganang kumilos at dahil na rin sa kagigising lang, nakatanga lang akong nakatitig sa pinto ng kwarto. Hindi nagtagal. Agad-agad akong napatayo nang tinutuban na sa kanilang pagdadaing. At gan na lamang ang paggapak ng takot sa aking kabuuan nang makitang hawak-hawak ng halimaw ang isa kong kapatid na humahagulgol na habang iniindang sakit sa sugat na natamo. Napapangangapa ako nang maramdaman ang diin ng sakit na dulot ng pagkakatanggal ng kuko sa daliri ng aking kapatid, na maging ang bulat sa buong daliri ay nahablot na rin. Para itong binabulatan, kagagawan ng halimaw na ginamit lamang ang kanyang lakas at nagtutulis ang kuko sa pagtanggal nito. Nang akmang tatanggalin ng halimaw ang isa pang kuko ng aking kapatid, agad na akong humablot ng karit sa ilalim ng papag at dali-daling pinagtataga ang naglalakihang mga kamay ng halimaw. Dahil dito'y nabitawan nito ang aking kapatid at napatras na napahiyaw ang halimaw. Doon ko pa lamang napagtanto ang ginawang pagbukas ng bintana na hindi ito sinara pagkatapos. Kaya nakuwang ipasok ng halimaw ang kanyang mga kamay para maisagawa ang kanyang binabalak. Dinala ko sa sala ang mga kapatid ko at binalot ng tela ang nagdurugong kamay ni Lucio. Todong yakap naman sa likod ang isa ko pang kapatid na si Lucian. Hindi na rin maawat-awat ang naglalakihan nilang bunganga kakaiyak. At kahit anong senyas ko naman nahimik sila, ayaw na talaga. Paano ba naman kasi
5 taong gulang pa lamang pareho at hindi pa gaanong naiintindihan ang nakapaligid dahil sa murang edad. Nang bagyang yumanig ang bahay, doon lamang sila natahimik lalo. Lalo na nang marinig ang galit na boses ng halimaw. Buhat sa anino ng halimaw na rumihistro sa dingding. Hawak-hawak nito ang kamay na tinaga ko ng karet at pasuray-suray na rin ito ng lakas. Ibinabangga ang sarili sa bahay na siya namang mas ipinag-alala ko. Gawa lamang sa katawan ng niyog ang bahay namin at hindi ko masasabing ganun kapulido. Kaya hindi na lalo yung tuluyan itong mawasak kapag magpatuloy pa ang halimaw. Para hindi yun mangyari, nag-isip agad ako ng paraan para maitaboy ang nilalang at hindi kami matuluyan sa mga kamay nito. Binulungan ko ang 2 kong kapatid na hindi na maipinta ang pagmumuka sa pagkakabalot ng takot. Kinumbinsi ko sila hanggang sa pumayag. Isinilid ko ang 2 sa pinakamalaking tapayan sa kusina at binili ng huwag maingay kahit na anong mangyari. Matapos makapagtago ng kambal, isinagawa ko na rin ang aking naisip. Kinuha ko ang galon ng gasolina na naitabi ni Lolo. Dumampot na rin ako ng posporo. Tumila na ang ulan sa puntong yun, ngunit nasa labas pa rin ang dambuhalang halimaw. Walang tigil sa paghahanap ng paraan para makapasok sa bahay. Patingkad akong lumabas sa bintana ng kwarto. Isinarado ko na rin yun matapos sumayad ang mga paa sa lupa. Nasa kabilang banda ng bahay ang halimaw na naghahanap pa rin ng paraan upang makapasok. Maingat akong lumapit sa kanyang kinaroroonan kahit nakabadong-kabado. Nang ilang metro na lamang ang distansya ko sa halimaw, inagaw ko ang pansin nito at sabay takbo sa taniman. Wala pa namang nakatanim dun dahil kakaani lamang nung nakaraang linggo. Sumunod naman ang dambuhala nang walang pag-aalinlangan. Naalerto pa ako dahil kahit anong bilis ng pagtakbong ginawa ko, maaabutan at maaabutan pa rin ang dambuhala dahil sa laki nito. Sinimulan ko na rin ibuhos sa lupa ang gasolina. Lumiko na rin ako para mapaikutan ng gasolina ang halimaw. Nang maubos na ang laman ng galon, inilabas ko na mula sa bulsa ang posporo at sinindihan na ito. Agad na kumalat ang apoy at tumakbo naman ako pabalik sa bahay. Sa bilis ng aking makakaya, hingal na napaluhod ako sa lupa nang makarating sa bakuran. Nasa pintuan na rin ang 2 kong kapatid na nakalabas na pala mula sa tapayan. Nagwawala sa gitna ng apoy ang dambuhalang halimaw at umaalingaw sa buong dako ang kakilakilabot nitong boses. Hanggang sa muling bumuhos ang ulan, kasabay ng pag-apula ng apoy. Nilisan na rin ng halimaw ang lugar at nagtatakbo papunta sa loob ng kakahuyan. Hindi nagtagal, nawala na sa pandinig namin ang hiyaw nito. Kinabukasan, dumating na sina Lolo at Lola. At sa kadaldalan ng 2 kong kapatid, nauna silang magsumbong kina Lolo at Lola sa nangyari kagabi. Hindi ko naman magawang magkunwaring walang nangyari dahil sa sugat na natamo ni Lucio sa kanyang kanang kamay. Klarong-klaro pa ang laman nito sa kamay na nawalan ng balat. 1 oras makalipas, usap-usapan na sa mga kapitbahay na mayroon daw silang naririnig na kakaibang ingay kagabi. At ilang saglit pa, isa sa kapitbahay namin na galing sa kakahuyan ang dumating. At dala-dala pa niya
ang isang bunto ng panggatong na nakuha. Sabi niya, may natagpuan siyang katawan ng kumao sa kalagitnaan ng kakahuyan. Nakataob daw ito at tila hindi na humihinga. Bakas na bakas ang sunog sa katawan at nangangamoy din. Dali-dali naman naming tinungo ang bahagi na yun ng kakahuyan. Tunay ngang nakahandusay na ron ang katawan ng halimaw na naghasik kagabi. Pinagtulungan ito nila lolo na mabigyan ng libingan upang hindi na umalingaso pa ang napakabahong amoy nito. Iyon na rin ang pinakauli kong narinig sa pagpapakita ng kumao sa mga tao. Hanggang sa nakalipat na kami sa ibang lugar matapos maibenta nila lolo ang lupa namin dun.